keeping the spark alive ay isa sa mga bagay na napakahirap gawin, di ba? Kasi after months of being together, years of loving each other, yung love can feel just like a routine, di ba? Kaya naman ito yung mga tips na ibibigay ko sa iyo para mapanatili mo yung spark na buhay sa relasyon. Hi, I'm Gary Timothy. Magawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili at maibigay mo yung best self mo, syempre, sa taong mahal mo. Kaya naman kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa ilaharap. So, hindi ko na paliliguin pa ang unang paraan para mapanatili mo yung spark na buhay sa relasyon nyo. I-date nyo yung isa palagi. Huwag kang hihinto sa paggawa ng mga bagay na maliliit tulad ng mga bagay na ginawa mo kahit gaano pa kaliit nung nagsisimula pa lang yung relasyon. Yung pag-ayos mo sa sarili mo, pagsusurprise mo sa kanya, o kahit na si mga simpleng compliments. Malaking bagay na yan. Malaki na yung impact na yan sa relasyon mo. Lalo na kung matagal na kayong dalawa nagsasama. Ikalawa, huwag nung hihinto yung landiin ng isa't isa. Yung simpleng pag-text sa kanya, pag-chat sa kanya ng mga playful things, diba? Yung pagtindat sa kanya, yung randomly sinasabi mo sa kanya, sexy mo today, guwapo mo ngayon. It keeps the fire burning sa relasyon. Ikatlo, i-prioritize nyo yung quality time. Well, Netflix is fine. Pero suka niya rin gawa ng mga bagay na bago para sa inyo. Yung halimbawa, pagluluto ng kasama, yung pagdadrive nyo ng gabing-gabi, madaling araw, gabi, o kahit yung mga simpleng pagsayaw nyo sa living room, laking bagay na yan para mapanatili yung spark na buhay sa relasyon. Ika-apat, keep the intimacy alive. Yung physical affection din natin sa isa't isa, it matters. Yung simpleng hugs, kisses, o holding hands, wag mo hayaan yan mag-fade kahit pa gaano kayo katagal na nagsasama. Ikalima, makipag-usap ka, bigyan daily updates. Pag-usapan nyo naman yung tungkol sa future nyo, mga plano mo sa buhay, yung mga bagay na kinatatakutan mo. Hindi lang yung tungkol sa mga expenses nyo today, hanggang next month, mga groceries na bibili, yung mga bills ko sa bahay, di ba? Communicate deeply para mas makilala nyo pa yung isa't isa at muling mabuhay yung spark sa relasyon. Ika-anim, celebrate small wins. Promotion, celebrate it. Nalagpasan niyo isang mahirap na isang buong linggo. Celebrate it. Cheer each other on. Kahit pa napakaliliit na victories yan. Dahil yan yung magpapabalik ng spark sa relasyon. Ikapito, give space. Tandaan, too much closeness can kill the attraction. Let each other grow individually. Kasi kapag ginawa mo yan, you'll bring fresh energy back sa relasyon. Ikawalo, putulin yung routine. Halimbawa, kung daily kayong hindi nakakapag-usap dahil busy kayo sa buhay nyo, sa pag-aalaga nyo ng kids, sa pagkatrabaho, biglaan nyo na lang iset yung spontaneous trips nyo. Biglaan nyo na lang iset yung surprise dates nyo. Biglaan nyo na lang baguhin yung kasanayan. Gawa ng bagong hobbies. Kasi kapag ginawa nyo yan, it can reignite the spark na nawawala sa relasyon. Ika-siyam, choose love daily. Lagi mong pipiliin yung relasyon nyo, yung pagmamahalan yung dalawa sa isa't isa. Kasi love isn't just a feeling, it's a decision. Yung araw-araw kang gigising para piliin siya ng paulit-ulit. Kasi yung long-term na relasyon isn't about avoiding yung boring na sitwasyon. Kundi tungkol yan sa pag-create nyo ng magic even if things are ordinary. Sa totoo lang, the spark never dies. Lalo na kung pinapanatili nyo na sinisindihan yung init ng relasyon ng dalawa. I hope nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips dito sa video na ginawa ko. If nabigyan ko kayo ng insight ideas o tips, please share and share with your loved ones na konsidera natin matulungan ng video ito. Para nakatulong na kayo sa kanila, nakatulong na rin ako sa kanila. Sa lahat ng FW viewers natin at sa mga viewers natin dito sa Pilipinas na walang sawang nanonood, sumusuporta at ating actually in sa mga video na na-upload ko. Maraming salamat po sa pag-ibig na panonood at pag-suporta. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video.
hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na po nito na i-upload pa natin sa inaharap. So, ulitin lang. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka din palagi kapatid. And God bless you and always protect you. Peace! Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden.